Magandang araw sa inyo mga kapugi. Kumuha pala ako dito ng ubad ng saging para magluto ng inubadang manok dito sa kubo sa itaas ng bundok. Ito ang masarap na ulam sa panahong tag-ulan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago ako umakyat dito ng bundok ay naghanap muna ako ng puno ng saging na pwede kong gugulayin dahil maulan ngayon at malamig ang panahon. Dapat mayroong sabaw yung ating lulutuin. Sakto ay may natira pa akong karne ng nitib na manok na binigay ng kapitbahay noong nakarang araw. Kaya naisipan ko dito magluto ng manok at hahaluan natin ng ubad ng saging. Dahil ang huling tikim ko nito ay nung nakatira pa ako doon sa Mindanao. Dahil sa lugar ng asawa ko dito sa Bicol ay hindi sila gumugulay nito. Iwan ko lang sa ibang parte ng Bicol kung kumakain din sila nito. Dahil doon sa Mindanao itong paborito ng mga Bisaya at Ilonggo. Pati nga siguro yung mga Muslim doon sa amin ay kumakain din nito. Kaya nga dito habang nagtatanggal ako ng saha ng saging ay hindi ko maiwasang mag-isip ng mga masasayang alaala na mga naranasan ko nung mga maliliit pa kami doon sa amin. Yung unang tikim ko nito ay yung lolo ko ay yung nagluto. Sa bawat buhay natin may mga bagay tayong hindi natin nakakalimutan hanggang sa pagtanda na minsan ay gusto nating balikan at gusto nating ulit-ulitin pero ngayon ay kaya pa naman natin gawin pero iba na yung kasama natin dahil sila yung nagturo sa atin ay hanggang alaala na lang sa buhay natin. Kaya sa bawat panahon na lumipas ay pahalagaan at ingatan ang nasa paligid mo dahil sa mga kasalukuyan mong ginagawa ay maging alaala na lang yan sa iyong pagtanda. At kinuha ko na dito yung palayok natin para ilagay dito yung munggo nating lulutuin. Hindi ko na ito inubo sa paglagay dahil maalsa ito kapag pinakuluan na natin. Hinugasan ko lang ito ng isang beses para maalis lang yung dumi bago natin isaing. Sa loob ng tayo dito ng kubo magluluto dahil lumambon dito ngayon at hinugasan ko lang din dito yung ubad ng saging na kinuha natin. Habang naghahanda ako dito sa aking lulutuin ay unti-unti naman lumalakas itong hangin dito sa paligid ng ating kubo at kinuha ko na dito yung ating dantaran para mahiwa ko na ng maliliit itong ating nakuhang ubad ng saging. Solo lang muna ako dito sa aming kubo dahil si Bianan ay may pinagkaibalahan doon sa kanyang bahay pero kahit ganun pa man ay dadamihan ko pa din ang pagluto ko nito dahil hindi pa sila nakakain nito ay ipapatikim natin sa kanila itong ating niluluto at natapos na ako dito maghiwa ng ubad ng saging kaya akin ko na itong nilagyan ng asin para madurog na natin. Akala mo marami na ito nakuha nating ubod ng saging, kapag dinurog natin ito ay maglalabas ito ng tubig na maging sanay na kumunti ito. Pagkatapos ko itong durugin ay kumuha ako dito ng dahon ng niyog at kinawa lang yung parte na matigas na ginagawang tingting. Gagamitin ko ito sa pagkuha ng mga parang maliliit na sinulid. Di ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta kapag pinaikutan mo ito ng stick ay mayroon nakapulupot ditong parang mga sinulid. Di ko alam kung anong tawag dito, basta yun na yun. Pagkatapos ay pinigaan ko agad ito para maalis yung katas ng ubad ng saging. Mapakla kasi ang lasa ng katas ito mga kapugi. Kaya kailangan talaga natin itong alisin. At nung natapos na ako dito sa pagpiga ay ganito na lang kadami yung natira. At tinignan ko na dito kung luto na itong ating munggo. At pinabayaan ko na lang muna dahil alanganin pa ito sa pagkakaluto. Kaya hinugasan ko muna itong mga rekado para malinis na kapag hiniwa ko na ito. Kamatis, sibuyas, bawang at luya ang ating ipangahalo. At habang naghihiwa ay nagbabantay ako dito ng aking nilulutong munggo. Tapos ay kumuha na din ako dito ng tanglad dito sa labas ng ating kubo. Tanim pa namin ito ng aking biyanan na babae noong nakaraang buwan pa. Ngayon ay malalaki at napapakinabangan na. Tapos ay hinugasan ko lang ito para maalis yung dumi na nakasama dito. At dito ko na din inilagay kasama sa mga rekado. Pagkatapos ay inalabas ko na din dito yung karne ng nitib na manok at naluto na rin itong ating munggo. Kaya dinagdagan ko na muna ito ng uling bago natin isalang itong ating kawali. Nilagyan kagad ito ng mantika para maigisa na itong ating mga rekado. Bawang, sibuyas, kamatis at luya ang ating unang isinalang dito. Igisa lang ng mabuti ito hanggang sa ito'y maluto. Pagkatapos ay ilagay na kagad itong karne ng nitib na manok. Halo-haloin lang ito ng mabuti bago ito lagyan ng paminta. Hinalo ko lang ulit ng saglit at kagad naman tinakpan. Hinayaan ko lang muna ito ng ilang minuto para matuyo yung sabaw na galing doon sa manok. Tapos ay dito ko na inilagay yung munggo na pinakuluan natin kanina. Sinabay ko na din sa pagluto itong ubad ng saging na ating din piniga kanina. At kung nahalo ko na ang mga ito ay dito na ako naglagay ng seasoning. Sunod naman itong patis na pangpatapang na lasa, asin na nagpapaalat ng timpla, sili green at tanglad para sa pampadagdag ng aroma. Tinakpan lang kaagad ito para maluto na yung karne at gulay na ating inilagay dito. At habang nag-aantay na maluto ay panay naman ang hampas ng hangin dito sa paligid ng ating kubo. Pag alis ko naman dito ng takip ay nilagyan ko naman kaagad ang dahon ng sili labuyo. Madali lang naman ito maluto kaya hindi ko na ito tinakpan at mayat maya ay inalis ko na kaagad ito sa pagkakasalang dahil naluto na rin sa wakas itong ating inubadang manok na may munggo. Siguradong taod na naman ang kaldero nitong mga kapugi. Ipapatikim natin ito sa sawa ko at sa aking mga biyanan para matikman din nila yung luto ng mga taga Mindanao. Comment na rin kayo kung nakatikim na rin kayo nito at kung saan nakaabot itong aking video. So paano mga kapugi, kain po tayo.
Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout ka pala kay Mariano Marsan, Abilanis Jr., kay Arnel Marbilla, kay Basti Lianis na taga Batangas, kay Wawi Gonzales, kay Rodski Pineda at sa family Pineda from Cabuyao, Laguna, kay Banike JJ na taga Kalamay, Moncada, Tarlac, kay Renaldo Capinlac from City of Santo Tomas, Batangas, kay Bin Sumayang at sa Ariola family na taga Samar, kay Tio Albarico sa Estrabela family from Himalaya Negros Occidental, kay Albinjo Sarol Marabilla watching from Libmanan, Kamsor, kay Big Boy Alpha na taga Biloso, Silang, Cavite, kay Mabait Edwin, kay Bianca Compassion de Ramon, kay Lolet de Vera Perso watching from Australia, kay Freddy Badua, Idnalin Badua, Bon Joshua, Fred Charles at Dayo Badua, kay RG Santorce na sinashoutout ang kanyang ex na si Aileen San Juan Sidron na ang sabi ay malapit na akong makamove on, thank you. Kay Kisbert Tripolio na taga Tayaba City, Quezon Province, kay Jolo Dison, kay Lila Bulo watching from Chicago, kay Norel Loran Misikail na taga Antipolo City, sa uncle ko na si Jeff Gutierrez Prusa watching from Surigao City, kay Abrera Cresanto watching from Bicol, Municipality of Tinambak. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.